Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer: ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Alam nyo ba na may isang simpleng paraan na makakatulong para mas gumanda ang tulog nyo? Napakahalaga ng tulog para sa ating kalusugan. At may remedy ako na gusto kong i-share sa inyo na epektibo at natural. Kailangan nyo lang uminom ng kalahating tasa nito bago matulog at tiyak na mas gaganda ang tulog nyo. Ang remedyong ito ay tinatawag na kefir. Ano ang kefir? Ang kefir ay isang fermented na inumin na gawa sa gatas, katulad ng yogurt. Pero mas marami ang laman nitong good bacteria. Kung ang yogurt ay may 1 to 5 na uri ng healthy bacteria, ang kefir ay may 12 hanggang 50. Mas marami itong bakterya na tumutulong sa digestion, kaya mas mabisa. Bukod dito, 5 beses na mas maraming bakterya ang makikita sa kefir kumpara sa yogurt, kaya mas malakas ang epekto nito sa katawan. Ang kefir ay mayroon ding friendly yeast na kasama sa proseso ng fermentation. Para sa mga may lactose intolerance, mas madali sa katawan ang kefir kasi kinakain ng mga bakterya ang lactose, asukal sa gatas, kaya hindi ka masyadong magkakaroon ng kabag o gas. Mga benepisyo ng kefir: hindi lang ito nakakatulong sa pagtulog. Marami pang health benefits ang kefir tulad ng pagbawas ng taba sa atay, pag-improve ng allergies, pag-alis ng constipation, pagpapatibay ng immune system, pag-control ng blood sugar, pagbaba ng blood pressure. Dahil ito ay natural na ACE inhibitor, pagtanggal ng harmful bacteria sa katawan. Paano nakakatulong ang kefir sa pagtulog? Ang mga bakterya sa tiyan ay gumagawa ng serotonin na nakakatulong sa pagpapakalma at pagpapababa ng stress. 90% ng serotonin ng katawan ay nanggagaling sa mga microbes sa tiyan, kaya malaking tulong ang kefir dito. Nakakatulong din ang kefir sa paggawa ng melatonin, ang hormone na nagpapahanda sa katawan para matulog. Akala ng marami na sa utak lang ginagawa ang melatonin, pero pati mga bakterya sa tiyan ay gumagawa nito. Mayroon ding tryptophan sa kefir, isang amino acid na kailangan para makagawa ng serotonin at melatonin. Mga nutrition sa kefir para sa mas magandang tulog. Bukod sa melatonin, ang kefir ay mayaman sa calcium na nakakatulong sa masarap na tulog. Gumagawa rin ito ng B vitamins, lalo na ang B1, thiamine, na tumutulong sa pagpapakalma ng isip, lalo na kapag stress ka. Ang lactobacillus sa kefir ay nagpapababa ng cortisol, ang stress hormone na kapag mataas, mahihirapan kang matulog. Paano gumawa ng kefir? Pwede kang gumawa ng sarili mong kefir sa bahay. Simple lang ito at mas mura kaysa bumili sa tindahan. Narito kung paano gawin. Number 1. Maglagay ng 1 kutsarang kefir grains sa 2 tasa ng gatas. Number 2. Hindi kailangan initin ang gatas. Pwede diretso mula sa ref. Number 3. Takpan ng malinis na tela at itali ng rubber band. Iwanan sa room temperature ng 24 hours. Number 4. Pagkatapos ng 24 hours, ready na ang kefir mo. Mas matagal mo itong iiwan, mas maasim ang lasa at mas kaunti ang lactose. Pwede mong gamitin muli ang kefir grains, kaya palagi kang may fresh batch. Kung available, mas maganda kung gatas ng kambing ang gagamitin, pero pwede rin ang gatas ng baka. Ang pag-inom ng kefir bago matulog ay isang natural na paraan para mas gumanda ang tulog mo at overall health. Sa dami ng good bacteria at nutrients nito,
Malaking tulong ito sa paggawa ng hormones na kailangan mo para makatulog ng mahimbing. Kaya subukan na ito, lalo na kung hirap ka sa pagtulog. Kung gusto mong malaman ang iba pang natural na paraan para mapaganda ang kalusugan mo, panoorin mo rin ang iba kong videos para sa karagdagang tips. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.